Hapon mga kawaiti, ito, panibagong pag-update na naman. Mag-a-update lang tayo. Pakita natin ang kalagayan ng ating mga manok. Tapos mga konting ginagawa natin sa ating munting backyard. So tara, let's go. Kung bago ka pa ng mga kabreed, ganito ang gusto mong mga video mga kabreed. Welcome po sa GPC Rooster Show. Welcome to the GPC Rooster Show, where the coffee's hot and the stories flow. Wake up, laugh up, let that sunshine grow. Gandang hapon. Ito. Magano tayo ang laman ng video natin mga kabreed is update lang. Update lang ano lang po, pagpapakita lang ng mga manok natin sa araw-araw, sa hapon, pag magpapakain tayo, tapos konting sharing. Dahil ang topic natin or ang gagawin natin or ang ginawa natin sa video na ito mga kabreed, pakita ko yung paggawa natin ng mga paliparan ng manok or flying pin mga kabreed. Ayan. Hindi pa siya tapos mga kabreed. Blinag ko na. Kasi kailangan mayroon tayong update agad. So ayan no. Flying pole isa. Ito yung pangalawang flying pole natin. Mababa lang yung pangalawa natin no. Ano pa lang yan, yung kakabitan pa lang kasi i-assemble pa natin ang ang dapuan. Pag na-assemble natin ang dapuan, saka na natin ikakabit dito. Tapos pag nakabitan na natin, saka na natin lalagyan ng mga payong mga kabreed ganito. Yung mga payong, ayan. Yung mga lumang payong, nakakahanap tayo. Yan ang ikakabit natin. Ganito itsura niya no kabreed. Ganito magiging itsura yan. Ayan o. May dapuan siya. And then ayan o. Saktong taas lang. Tapos may payong. Para in case man na umulan ng malakas, safety ang alaga natin. Tapos nasisinagan siya doon. Tsaka doon no. Kagaya ngayon nasisinagan siya. Sa umaga dito. Nakakuha siya ng pero pag direkta, lalo na doon sa baba mga kabreed, direkta ang araw, yung which is masama sa ating manok, yung nakaka-heat stroke sa manok, mayroon tayong payong na dinisign sa kanila mga kabreed. Ayan po. Gusto ko sana yung mga ganito mga kabreed. Ayan o. Mga ganyan. May mga payong sila. Yan, may mga payong silang sarili. Yan. Kada tipi. So, kumakain ng mga manok natin kabreed sa ngayon. Nagmo-monitor tayo sa pagpapakain natin ng manok natin. Ayan. Hapon na kabreed, 4:30. Kain tayo. So, tara, samahan niyo ako sa baba. Ipakita ko po sa inyo yung kalagayan ng ating mga manok. Let's go mga kabreed. So, ganito, kabreed, mag-update lang tayo. Ganito lang naman ang laman ng video ko mga kabreed. Nagpapakita lang ako ng sitwasyon, araw-araw na vlog tungkol sa manok. Ang channel naman kasi natin kabreed is Rooster Show. Dapat talaga puro rooster lang siya. Yun ang medyo hindi natin nagagawa ng maayos, yung nahahaluan natin ng iba-ibang video mga kawaiti. So aayusin pa natin yun, yung mga video natin na nakaraan. Ang dami nating trabaho. 3,000 yung aayusin natin kawaiti. 3,000 videos. So medyo mahirap siya. Hindi ko alam kung paano sisimulan. So at the same time lang, kailangan ko lang mag-update. Ngayon kumakain yung ating mga alaga. Yan. Kumakain sila kabreed. Yan. 2 years old na yan kabreed. Pinapakilala ko lagi ang aking mga alaga mga kabreed dahil kasama yun sa aking paglalathala, yung pagpapakilala, para kahit papano yung viewers mga kawaiti, ikaw alam mo kung anong lahi or ano yung pagkakaiba nila. Kasi meron ganito 6 months old running to 7 months old, meron ganyong 5 months old running to 6 months old mga kabreed. May mga ganyan tayong alaga. So tinitrain natin siya, pinapaigi natin ang kanilang locomotor or balances. Kailangan sa manok mga kabreed isa panikbaba. Tapos yung alaga ng anak natin, gumala kami sa labas ng anak ko, nagpabili ng sisiw doon sa may yung ditulak na kariton na itik. Inalagaan ko yun, makukulit na itik kabreed. Ayan sila. Yan, puro lang sila ayan. Buti hindi siya inaano ng manok natin kabreed. Sila, nasanay kasi sila sa manok. Nasanay sila sa manok. Ang manok din dito na nilalagay ko, nasanay din sila. So, di ba may mga manok tayong kaya nga tayo nagpa-fasting kasi nagkakaroon tayo ng mga experiences mga kabreed. Ito, karaniwan to sa mga nagmamanok. Mayroong mga leftover. Ang leftover mga kabreed sa manok, huwag mo nang ipakain yan sa manok. Yan, losses. Pag pinakain mo yan sa manok,
magkakasakit talaga ang manok mo kasi panis na yan. Huwag mong ipakain ng leftover. So, para hindi masayang ang mga leftover na yung kabrid, ayun, mayroon tayong itik. Ayan, ano yan, matitiba yan, kabrid. Kahit ano yan, sut-sutin yan kahit putik, mga kabrid. Kaya ayan, simot-simot. Pag mayroon akong nakitang leftover sa kanila, kabrid, sa mga manok ko, ayan ang tinataktak ko lang dun sa baba. Ayan, tuwang-tuwa sila. Ayan, tamo, busog na busog yung dalawa. May pangalan niyang kabrid, pinangalanan ng anak ko, si Simon tsaka si Speakles, mga kabrid. So, mayroon tayong itik. Sabi ko nga, paano kaya maalis? Ayaw ng anak ko, ayaw alisin kasi minsan pinagmamasdan niya yung dalawa na yan. Mula sisiw ngayon, laki na. Makukulit, kabrid. Makukulit. Sabi ko nga sa'yo, magandang siya, parang aliwin. Tapos yan, pag hindi mo pa napakain, yan, sinusundot-sundot yung pako. Sunod ng sunod kung saan. Kung may dala akong baldi, kabrid, sunod ng sunod yan. So, mayroon naman silang purpose, kabrid. Yung talagang mga tinataktak ko. Kasi yan, nililinis ko pa yan eh. Mamaya ito, yan. Kasi 5 minutes o 7 minutes, kahit kumukut-kut pa yan, pag natapos sila sa oras nila, binababa ko yung tinataktak ko yung lagayan kasi wala na, yun, disciplinary. Dinidisiplin ko sila. So, inaalis ko yun. Yung para naman sa mga natin, ayun, sa mga. Pero ang importante, kailangan, kasi sabi ni Mrs., kailangan secure ang halaman niya. Kasi kung hindi yan secure, itong mga kamatis ni Mrs. Cabredo, ayan, ayan, mga kamatis niya, ang dami niyang taniman. So, ito dati, ko to, ilagayan ng mga sisiw. 2 months old, 3 months old, dito ko nilalagay. Ito yung laging pinapasok ng musang. Nawalan ako dito ng 18 pirasong experience lang, kabrid, kailangan safe and secure talaga ang mga alaga mo lagi. Ako kahit tamo, double knit yan, double knit yan kabrid, dalawa. Double knit yan, pero hindi ko alam kung saan pumapasok yung musang. Ay, nakikita ko na lang na yung mga yan. So, hinahayaan ko lang. Ang ginawa ko, hindi ko na inalis, pero hindi ko to tinibag, binasag kasi ito, kabrid, lang to, di tali-tali, di alambre lang yan. Anytime, pwede ko silang basagin. Kasi sayang yan, cording ng manok natin yan. Kaso si Mrs. mga kabrid, yung commander natin, commander-in-chief, ayaw pumayag. Okay na yan, dyan ako magtatanim. So ayan, may mga kamatis, mayroon siyang bukuha, pati siya sa sa online shop ng mga buto. Kamatis, ampalaya, kung ano-ano pa dyan nilalagay niya. Ayan, yan nilalagay niya. Pinapatubo niya. So, ito mga kabrid, update nga lang ito. Meron akong konting sinishare ng mga idea. Pwede yun makatulong, mga kabrid, mga experience ko, which is hindi ko akalain dati na mangyayari. Dahil wala akong idea, nangyari, hindi ko inaasahan. So ito, sinishare ko para magkaroon kayo ng konting idea. Halimbawa, ang sitwasyon nyo ay medyo alanganin. Dahil sa panonood nyo sa video na ito, mga kabrid, meron kayong maiisip na, ay, pwede, kasi ingatan ko, kailangan safe and secured, ganun dapat. So nagkakaroon tayo ng purpose pagdating sa yung sharing natin sa pagmamanok, mga kabrid. Minsan nakakabigay din ng kunting positibong pananaw or experience sa atin. Nakakatulong tayo sa mga munting magmamanok din na backyard breeder din, mga kabrid. Ayan, ikot lang ng ikot yung dalawa na yan. Makulit yung mga lang to. Mababait sila mababait kasi yan natin pinalaki ko dun sa brother ng sisiw. Yun lang sila. Nung gusto na nilang lumalangoy sa tubig, yung gusto na nilang maglangoy sa tubig, mga kabrid, yung may balahibo na. Kasi kulay dilaw yan na siya, bilinagay ko na sa sa scratching pen, tapos doon na lumaki. Tapos nung pinaano ko na, binibigay ko yan dun sa kapitbahay natin doon para doon siya paramihin. Ayaw man kasi ang daming ampato doon sa kapitbahay. Tapos sabi ko, dito na lang kasi ayaw naman ng anak ko. Ayan, linagyan ko din sila ng leg band kasi may mga mga bata, may mga dito, may mga medyo malakas mga trip na mga bata, baka dakmain kasi may tendency siyang lumipad may tendency lumipad, pumanik, madaling madakma. Kaya minagyan ko ng leg band para kahit papano alam nilang mayroong talagang nagmamay-ari or inaalagaan talaga siya ng maayos. Ayan, ito, magpapalit na naman to ng balahibo. Sigurado yan kasi namumuta na naman siya kasi nasapit niya na yan. Dapat nga brinid natin yan Magpapalit na naman siya ng balahibo.
hindi na naman natin mabibreed yan. Kasi hindi pwedeng i-breed ka breed ang nagpapalit ng balahibo. May mga ano yan, may mga side effects sa mga offspring natin or pasisiw. Ito naman, okay naman to siya. Nagpalit siya ng balahibo nung nakaraan sa liig lang. Kaya na-stop natin yung paghahanda sa kanya. Ngayon okay na naman siya. Baka sakali sa Abril. Kasi ano tayo sa Abril. Sa Abril tayo magkakano. So ito update lang mga kabreed. Ayan o. Ito naman, yung papalit na siya ng balahibo. Kulay dilaw yung likod niya. Ayan o. Malatuba siya na dilaw. Ayan o. Golden red kabreed. So minomonitor natin kasi Tagalogin siya kabreed. Pero ano yan, throwback yan sa kilso natin. Ano yan, labas siya ng kilso. Yung mga sinaunang ginamit sa pagbuo ng kilso mga kabreed ng para sa akin yung mga sinaunang pagbuo ng linyadang kilso. Isa ito sa ginamit nila yung ganitong kulay. So ayan siya. Napakabait na manok mga kabreed. Napakabait nitong manok. Parang ganito rin oh. Minsan mga kabreed, sa pag-alaga ng manok, parang siya, regalo na hindi mo alam kung anong laman. Minsan masusurprise ka, may mga manok kang mababait. Sadyang mababait mga kabreed. Kagaya nito, mababait to, mabait. Yan ito. Yung pag mailap, yan mailap. Mailap sila. Ayan. Magkakaroon niya ng behavior na pag ang manok mailap, sisiw, magkakaroon niya ng behavior na pamamalo pag laki. Or nagiging agresibo yung paglaki mga kabreed. Sana naman hindi magkaroon ng yung tipong manghabol talaga. Ito maganda to siya kabreed. Ang ganda ng niya, postura kabreed. Kaganyan-ganyan lang siya kabreed. Mukhang yating-yating yan. Pero pag nag-edad ng taon yan, napakaganda ng manok na yan. Ganyan yan parang tikling na sinasabi. Gandang yan. Isang bilang backyard breeder yan ang mga magagandang mga manok para sa akin. Mga yung tipong kala mo mga tikling-tikling, yung mga pencil pit na mga paa tapos ikid na ikid. Ay ang ganda ng paglaki niyan mga kabreed. Ang ganda yan. High station yan. Tapos ayan tingnan mo. Pinagmamasdan ko nga ito lagi kabreed. Yan. Magiging ganito yan Kasi nung bata pa yung ganito yun. Tamo yung paglaki niya Laki ng katawan nito kabreed. So hanggang dito na lang. Nag-update lang naman po ako. Tapos nagkunting sharing lang. So syempre manok. Ang channel natin ay manok. Puro manok mga kabreed. Tapos basta mga kung ano sa backyard natin. So maraming salamat. Hopefully mga kabreed, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. O stay happy lang mga kabreed kahit ano pang problema dinadanas natin. Maging masaya lang tayo. Dahil nakaka-repair yung ng mga bad side or negative. Always happy in most of your ways mga kabreed. Good day to you my friend. Live and breathe with peace in your eyes. GPC's here for the